Po. At kasama natin si Brother Gabriel. Plido mo, bro? Ganob pa rin. Si Brother Gabriel Ganob ay isang ganap na albularyo, Yes pa rin. isang ganap na antingero, hindi matabla ng bala. Yes pa rin. Saka yung ita. Ita? Opo. So hindi matabla ng bala, nawakan. Oh. Antingero, no? So ito po ay kapag mag-discuss tayo patungkol sa mga occult practitioners, mga kapatid, hindi tayo nangangatake, no? Kundi para ito sa kabutihan ng lahat. Dahil ang demonyo, Brother Gabriel, ay master of deception. Kahit si Brother Gabriel, galit na galit noong una. Bakit galit na galit ka sa akin, Bro Gabriel? Noong una, galit na galit po ako kay Padre Darwin kasi hindi ako naniniwala talaga sa katuruan na sa ating simbahang Katoliko. Dahil ang pagkaalam ko dati, yung pagka-albularyo at pagka-tingero ay nanggagaling sa Diyos mismo. Kaya galit na galit ako kay Padre Darwin. Every time makinig ka sa galit na galit ka, bro. Yes po. At bilang isang albularyo na, di ba, manggagamot, meron na ka bang maraming nagamot, Brother Gabriel? Marami na po. Hindi ko lang po natandaan pa din kung ilan ba yung sila. Sila lahat. Opo. Pero ano yung pinaka-sakit na na-amaze yung mga tao dahil napagaling mo? Yung una yung nagamot ko pa der, yung yung barang. Doon ako nakilala yung marami nang lumapit sa akin na mga tao. Nang gamot ako So ang specialization mo ay barang? Yes po. Ano pa? Tapos yung yung hita niya dito, yung sa Tagalog yung nalata pa din, yung dito. Dito. At saka yung yung babae na may dito, yung naliligo siya sa ilog na siya, na tubuan ng dito ng sa Tagalog yung nuka. Ano ka, mga skin disease? Skin disease. Mga skin disease. Patuloy, bro. Yun ay lahat ay napagaling ko. Yung una-una nakilala ako sa paggamot ko ng ng barang. Yung una ay napagaling ko siya. Doon na ang napagaling ko na isang babae na barang ay siya na ang nagsabi sa mga tao doon sa kanila na mayroon manggagamot na nakapagpagamot daw ng barang anong uri ng sakit. Yun po mga kapatid na na-share ko. At totoo naman mga kapatid, yung napagaling ko sa barang, yun ay palagi na pumupunta sa bahay. Marami nang dinadala. Oo, marami nang dinadala. Ng mga pasyente. Ayun po. Pero nung narinig mo yung teaching ng simbahan, hindi naman yun personal ko na opinion, na hindi to galing sa Diyos. Nagagalit ka, Brother Gabriel? Opo, Padre Darwin. Yung tulad po dito sa mga albularyo nito na nagagalit sa iyo, yun din ang sa akin dati nagagalit din ako sa iyo. Sabi ko, nakita ko yung yung video o yung in-share ng asawa ko na huwag kayong lumapit sa mga albularyo dahil ang kapangyarihan nila ay hindi galing sa Panginoon. Kaya nagalit ako sa iyo noon. Grabe, sobrang galit. Opo. Sabi ng aking asawa, tingnan mo yung video ni Padre Darwin. Yung kapangyarihan yung mga albularyo, mga antingero na hindi galing sa Diyos. Sabi ko pa, barilin muna ako ni Padre Darwin bago ako sumuko sa kanya. Hindi ka matabla ng bala. Oo, yun, Padre. Dahil si Brother Gabriel nabaril na 2 beses. Tumama yung 2 bala, di ba? Opo, Padre. Pero hindi ka natablan. Opo. So, para sa kanya, itong nakipagduelo sa atin, para sa kanya, na hindi siya convinced, katulad din ni Brother Gabriel, na naunawaan ko yung mga albularyo dahil ito talaga, maka-attract talaga ito dahil kapangyarihan po ito na taglay, di ba? No po. Pero kailan ka
Bakit ka na inganyo sa pagkamanggagamot, Brother Gabriel? Noong nagkasakit ako pa der, noong yung mga anting-anting kong hindi ko na hindi ko na Nagamit? Oo, giatiman bitaw pa der. Hindi ko na naalagaan pala yung mga orasyon. Tapos lumapit na din ako ng ibang albularyo. Sabi ng albularyo nilapitan ko na gusto daw ng mga espiritu na gabay ko na manggamot rin. Maliban lang sa ating-ating, gusto din lang manggamutin ako. Sa paglapit mo ng albularyo, ini-encourage ka din sa albularyo? Oo po. Na gusto ng mga abyan mo. May abyan pala! May abyan pa din. Pero, 5 daw yung abyan ko. 5? Sino yung mga abyan mo na 5? Yung 5, ang dalawa, daw yun, yung mga tawag nilang babaylan, yung mga kinanunuan nung dati pa mga ninuno. Yung dalawa? Oo, yung dalawa. Yung tatlo, yung espiritong gabay yun sa mga orasyon ko na inuusal, tinatawag. So kita ninyo mga kapatid, may 5 abyan o spirit companion si Brother Gabriel. Ang dalawa galing sa mga ninuno. Mga ninuno pa. Yung tatlo, yung magbigay bisa para gamot. Yes po. Paggamot. Yes, Father. Sila ang naggamot, hindi yung Oh. So ganyan kadelikado, Brother Gabriel. Oh, yes, Father. So mga kapatid, galing na po yan sa albularyo, nagalit sa atin, pero hindi tayo mawalan ng gana sa pag-evangelize. Yes. Dahil it is saving souls. Greater than saving our physical dimension. At Brother Gabriel, dahil pinayuhan ka ng albularyo na gusto ng mga abyan mo na manggamot ka rin, so ano nangyari? Sinunod mo sila? Sinunod ko, Father. Dahil sinabi ko sa yung albularyo na nagturo sa akin na sige, basta sa kaputihan na gumaling yung mga karamdaman ko dahil palagi ako nagkasakit. Sige, sundin ko. So anong sakit mo nun? Yung pabalik-balik sa ospital pa din. Walang findings. Walang findings. Yung pala ay harassment na pala. Naniningil na yung yung espiritu mo. Opo. So balang araw, walang libre po yan. So walang personalan po itong mga kapatid. Bakit sinasabi ko yung katotohanan? Dahil mahal na mahal ko po yung mga albularyo. Mahal na mahal ko po yung mga antingero. No? And then, grabe yung galit mo sa akin, bro. Opo. Nung di pa ko lumapit sa ministry ng healing and exorcism. Father. So, kaala mo, convinced ka na itong 5 espiritu na abyan mo ay sa Diyos ito? Opo. Dahil ramdaman ko, Father, na para din silang mga anghel. So, para sa'yo, mga anghel sila? Oo, mga anghel sila, Father. Makausap mo ba sila? Yes, Father, sa sa isip ko lang. Makausap mo yung mga abyan mo? Oo. Ako lang ang makarinig. So, may communication pala may siya. communication kami. So, example, itong babaeng ito na lumapit sa'yo na biktima ng barang, so, siya ang mag-enlighten sa'yo. Yes, Father. Anong sinasabi niya? Yung mga ganito na barang siya. Mababasa ko sa yung na-close mo yung mga senses ko, Father. Yun. Ganon, may magsalita po dito, pagbulong sa akin na yung taong yan, halimbawa si Nanay Ili, may may hapak yan, ganyan. Malalaman. Malalaman ko, Father. Dahil sa kanilang inspiration. Oh, yes, Father. So magbigay sila ng mensahe sa iyo, bubulungan ka ng mga espiritong abyan mo. So alam mo yung karamdaman nila. Oh, yes, Father. Dahil dito sa mga abyan na ito. Sa 5 abyan mo. Yes, Father. Tititigan ko lang, hawakan ko lang yung ulo nila, gano'n, titigan ko lang, malalaman ko na kung anong sakit nila. Yes, po. At malalaman mo din na gagaling yan sa pamagitan ng mga abyan mo. Yes, Father. Sasabihin nila. Na kaya nila din kaya nila magamot yan. Kaya magamot. So, kasi ang pagkaalam ko noon, Father, kasi hindi pa ko lumapit dito, alam ko na dito sa ministry na may ranking pala yung mga demonyo. Pag hindi kaya ng abyan ko, Father, nagsasabi din sila na hindi natin kaya yung gamutin. Kung kaya man natin step by step, kaya may payo din ako sa mga pasyente na pumalik kayo dito sa mga ganito Anong araw. Anong araw? Nagagamot ako, Father, ng tuwing Martes at
Biyernes. Bakit Martes at Bernes? Pinapalakas ko yung mga kapangyarihan namin dahil yun ang yung araw na yun ng mga debosyon namin na malakas sila nandyan yung Sa Martes at Bernes. Martes at Bernes ng mga espiritu. So, ito mga kapatid ha, galing po ito sa pagka-albularyo si Brother Gabriel. So, galit na galit sa atin. Pero ngayon, Brother Gabriel, galit ka pa ba sa akin ngayon? Wala na ko na nagpapasalamat ako kay Father Darwin na yung tao ang galit na galit ako noon, yun pala nakapag-save sa aking buhay. At ang daming demonyo pala sa loob mo. Yung 5 ka demonyo, 5 ka espiritu na abyan mo, demonyo pala. Oh, demonyo pala pa rin. Pero ang perception mo, mga anghel, Mga anghel. mga guardian mo. Yes, pa rin. And then, so marami nang nagamot mo. Opo pa rin. Marami na hindi ko na mabilang kung ilan na sila. Minsan may lumapit sa akin sa isang araw, 10. Gano'n. Meron ding tuwing hating gabi, manggising doon sa bahay dahil yung ang bata nila may usog daw, gano'n ba? Magaling naman. Magaling naman pa rin. Dahil sasabihin ng mga abyan mo na kaya natin to. Oh, kaya natin to. Nausog lang ng tao, may nausog lang ng nabati sa paano mo gamutin? Kung bata pa dahil hindi naman nila kaya na yung iniipit yung yung rosaryo sa daliri. Rosaryuhan ang ginagamit mo? Yes, Father. Pinapasanib ko din yung pinapasanib ko din yung yung espiritu. Kagaya magsalita din. Kagaya din sa kanila. Yeah, gamitin mo itong Yung daliri lang po. daliri. Ano yung i-illustrate mo bro? I-demonstrate mo bro? Yung paggamot mo? Paggamot. Pasok! Ganito, pasok. Pag tinawag ko ng kasi na-renounce ko na yung mga rasyon, hindi ko na, nakalimutan ko na. Meron ding kung baka sabihin ng mga albularyo dito na nakikinig na gawa-gawa lang sa akin, meron ding akong tinatawag na orasyon na Saturyan. Meron ding Bertakabala. Meron ding Infinito de Dios. Bakit alam ko yan? Dahil para saan yan? yung yung Saturyan pa din, yung yan, may pang-kuryente sa Sa katawan? sa katawan ng yung Bakit pa kurintihan? yan daw ang tinatawag nila na espadang kidlat ni San Miguel Arcangel pa din. Sobrang Oo. may Tinatawag nila. At saka may tinatawag ding orasyon nila na King Metatron. Sino yan? Yung si tinatawag nila sa aral nila sa albularyo na si Metatron na bumaba na nagkatawang tao na tinatawag ni si Metatron nagkatawang tao Parang si Cristo. Ilyas. 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 Si Sandalphon daw. Sandalphon. Meron pa sila May pang-kuryente. Pero para ano yung kapangyarihan ni Ilyas? Yung masama? Kapangyarihan din niya, Father, yung yung gapusin niya yung yung mga masamang espiritu. Pangatlo, yung pangatlo. Yung yung Infinito de Dios. Infinito de Dios. Yung medalyon na Infinito de Dios, Father. Yung siya ang yung kung espiritu kahit gaano siya magtatago dahil ang pinapaniwalaan nila kahit yung si Kristo yung nasa loob nagtago pero nakita pa din ng Diyos Ama. Kaya yung masama daw espiritu pag mayroon kang arresyon niyan at saka medalyon, tutumbukin mo lang lalabas yung espiritu. Gagamitin mo yung daliri lang. Daliri. So, bakit yung daliri gagamitin mo? So, para magambok. Dahil sa aral nila nang nagtuturo sa akin ng mga albularyo pa din, dahil daw itong daliri daw pa din ay simbolo daw ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Ganito. Yung nandyan sa sa Facebook. Trinitarian din. Tinatawag lang ganito. Aram Akdam Aksadam daw yung Ano? sabi nila. Aram Akdam Aksadam yung Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos. Hindi ko alam yun So Trinitarian pala ito. Tusok. Saka manghingi daw lang basbas sa Diyos Ama na bigyan ng espada ni San Miguel daw na pwedeng pumuksa. So paano mo, example, nandito yung binarang, papasukin mo yung demonyo. Opo. Kakausapin mo. Sa akin pa din, sinunod mo muna. Tapos,
ihipan ko yung tuktok, tapos sabihin ko na, may iniusal mo na, Oo. ihipan ko, no? Tapos sabihin ko na, ang sasamang espiritu na bigay ng sakit sa pasyente ko, at pasok. Tapos doon na, lagyan ko ng, ng Rosaryohan. rosaryohan, doon ko na tanungin kung anong klaseng espiritu siya. So, yung maalala mo ba yung meron, pwede ka magbigay ng isang pasyente na napasukan ng demonyo and then kinausap mo? Ilang demonyo ang ilang mga demonyo ba tawag nyo sa pumasok doon? Demonyo. O mga mangkukulam? Mangkukulam yung Demonyo. Oh. So anong nangyari bro? Patuloy yung example. Magsasalita sila, tulad din dito, Father, na yung mga pusit natin dito, magsasalita din sila na, kung sabihin ko nga, ilan kayo? Ang yung magkukulam, sabi ng magkukulam sa akin, mag-isa lang ako, bakit nyo kinukulam? May sila, inggit daw. Na, sabihin ko na, pagkawalan ba nyo ito, o papatayin kita, gamit ang, yung espada ni San Miguel. Kaya sila, aalis na lang kami. Bitawan ko, sige, magalingin mo. Tapos sabihin ko nung yung espiritu, yung magkukulam pa din na, gamitin mo yung kamay ng pasyente, tanggalin mo lahat yung, inilagay mo sa kanyang katawan. Tapos niyan, gagaling. Gagaling niya. Pag hindi na siya masaktan pa din, pag inalok ko na yung rosaryo, tapos binulungan ko ng orasyon, ibig sabihin nun, pinagaling na niya. Wala na yung bisa ng mga sakit na nilagay niya sa pasyente. Pero gagaling talaga. Opo, Pader. So marami ng mga tao na impress sa'yo. Marami nang nagawa, kasi yung nagamot kong parang Pader, pabalik sa bahay yun, may dala ng oxygen. Sakong bigas. Ang pagkagaling niya. Siyempre niyang na-amaze talaga siya. Sa kapangyarihan mo. Pero, at the start, convinced ka nga para itong kapangyarihan ko ay sa Diyos. Opo. Pero kailan ka naka-realize na hindi sa Diyos ito? Na-realize ko po yung Father Rom, yung aking asawa na una pang followers ko sa iyo, na yung mga mga reels mo, ipinapasa niya sa akin. Tapos ingon siya na, ano kaya kung lumapit tayo sa ministry, kung totoo namang sa Diyos yung kapangyarihan mo, hindi ka mag-react doon. Tapos ayaw kong sumama pa din, siya ang bumunta dito sa ministry. Sa office. Yun na ang nangyari. Yung pinainom niya ako ng full exercise oil at pinahiran sa likod, doon ako na wala na ako sa sarili. Tapos yun na ang nawala sa sarili. Sa pagpainom lang nitong holy and exercise oil. Yes po. So dito natin makikita, Brother Gabriel, ang kapangyarihan ng simbahan. Opo. Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sacramentals. Yes po. Just imagine na hindi siya nakapunta. So yung asawa niya ang pumupunta dito. At nagpa-bless ng olive oil. At after that, maging holy and exercise oil. Yes po, Father. So pinainom ka at pinahiran. Yes, Father. Ang una, sabi niya, ito, inumin mo to kung yung kapangyarihan mo ay galing sa Diyos, minom ka nitong holy and exercise oil na galing sa healing exorcism. Kaya sabi ko naman sa kanya, Father, bakit naman ako matakot niya, no? Iinom ako niyan kasi para naman ang kapangyarihan namin ay galing naman sa Diyos. Pagdating ng 3 araw, Father, late reaction, doon na ako nawala sa sarili. Pagkawala sa aking sarili, wala na ako matandaan kung anong ginawa. Gumulong-gulong na daw ako. May video daw sila ng anak ko. May video, pinakita ako nagkagulong-gulong daw ako sa labas. Tapos, so, after 3 days pa yon nag-react? Opo, Father. Tapos kada-react daw sa akin, malakas ako, pahiran daw yung ang likod ko ng huli, yung exercise oil. Sisigaw din ako ng yung nilagay nyo sa likod, ang bakit ang init. Tapos yung pakiramdam ko, Father, yung mga buto ko parang binabalik yung pag napahiran ng huli exercise oil. Tapos paglingon ko sa altar ko, sabi ko na, surrender na tayo, hindi ko na kaya. Pero ang sinabihan ko noon, hindi yung asawa ko, yung mga gabay ko, gabay. Yung 5 gabay mo? Yes, Father. Anong sabi nila? May umiiyak yung
Umiiyak o yung bakit lima. mag-surrender ka, mabait naman kami. Mm. Pero may yung isa, yung last na lumabas, yung last na nag-exercise mga kapader, yun ang pinakamatapang, yun ang yung pang-warrior ko sa antingan. Ano sabi niya? Sabi na nga, huwag kang lumabas. Yung Sabi niya, hindi siya lalabas. hindi siya lalabas. And then, galit na galit siya. Anong mensahe niya sa akin pa? Anong yung mga impression ng 5 demonyo sa inyo? May mensahe ba yung 5 abyan mo sa akin? Wala. Yung sa video, natandaan mo yung video? Wala. Never bring us to Darwin? Yung sabi ng asawa ko. Asawa mo, dahil nawala ka na doon eh. Never bring us to Darwin? Oo, sabi daw nila. Wag daw kong dalhin sa iyo. Yung panghuli na lumabas, nagmakaawa siya or hindi talaga siya lalabas? Hindi lang daw siya lalabas. Kasi yung doon pa kami sa bahay, yung sa aking asawa nag-deliveran sa sakit pa dahil nagsalita na siya na wag daw siya isusukat dahil nag-iisa na siya sa katawan doon. During sa deliverance ng asawa mo. So grabe mga kapatid ito po ay patunay po na ang simbahan ay nasa katotohanan. Hindi lang ito teaching ng simbahan, ito ay real encounter sa tunay na albularyo, tunay na antingero. Yes po. Na nag-surrender sa ministry. At ngayon bro, ano yung advice mo sa mga katulad mo na nakikinig sa atin? Advice ko lang po sa mga katulad ko dati na mga albularyo na kung gapari, mag-surrender din kayo. Pag-aralan natin ng mabuti na ang kapangyarihan ng isang albularyo ay hindi nanggagaling sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil naman po na mababasa natin sa Biblia sa Deuteronomio 18:10 hanggang 12 na hindi lahat ng mga kapangyarihan natin ay galing sa Diyos. At saka meron din tayong mababasa sa Hebreo 13:20 na ikasilagan sa Ginoo ang taong na mayroong anting-anting. At saka meron sa San Mateo 7:21, hindi lahat na tumawag sa akin ng Panginoon ay para sa Panginoon. Yan po. So, yan So, anong payo mo sa mga nagagalit na albularyo, bro? Sa payo ko lang po sa mga nagagalit po na mga albularyo, huwag naman po kayong magalit kasi nagsasabi naman po ng totoo si Father Darwin, yan ang tinuturo po niya ay turo po talaga sa simbahan, hindi po niya ito gawa-gawa. Hindi ito personal na hindi ito personal na opinion, kundi sana naunawaan ko naman na magagalit sila sa akin. Yun din ang disposition ni Brother Gabriel. Yes, galit na galit sa akin. And then nung nasubukan niya, mas mabuti na dahil marami na mga albularyo pumupunta dito, bro. Lalo-lalo na kapag marami silang abyan, mag-react talaga. No? Sa mga sacramentals ng simbahan. And then dito pa nila, libo-libo na po yung mga albularyo nag-renounce dito sa office natin. Ipaalala ko lang sa inyo So, kung totoo na minahal nyo yung sarili ninyo, kung totoo na minahal ninyo yung pamilya ninyo, dahil until 4th generation po ito, kapag hindi ma-renounce ninyo, at kung hindi pa ako consistent sa pagsiwalat sa katotohanan, si Brother Gabriel ay hindi maliwanagan. Yes po. No? At si Brother Gabriel nagpatuloy pa sa kanyang albularyo. Pero ngayon, tinigil na niya. At ano yung kaibahan, bro, sa pag-iisip mo before na albularyo ka pa, ngayon na nirenounce mo na lahat niyang mga anting-anting mo? Iba na talaga pa rin. Nung dati, sa albularyo pa ko, laging may lita ng ulo, hindi magsisimba. At sa ngayon, nandito na ako sa ministry, parang takot na tayong gumawa ng mga
mga makasalanan na gawain. Saka magbasa na tayo ng Biblia. Si Brother Gabriel, after sa processing natin, na-liberate siya. So dahil security guard siya, so kinuha natin bilang isang security guard. Pero matabla na ito ng bala ha, huwag nyo na itong barilin. So, yan po mga kapatid, no? Si Brother Gabriel ay may 5 espiritu na kasama niya. Bilang anting-antingero, bilang albularyo, at marami siya. Yung mga sinusuot nila, Brother Gabriel, meron ka dun, di ba, sinurinder mo lahat? Alam nyo, pag surrender niya, nadapa siya dito, nung last exorcism natin, Brother Gabriel, na tumba. Yung last demon na napakilala or ang perception niya ay anghel, si San Miguel, pero hindi pala, the fallen angel. Angel din yung mga demonyo eh. So, yan talaga, convinced po siya. So, pasensya na po kayo. At huwag kayong mag-alala dahil mag-interview tayo ng mga nag-surrender na albularyo. Sisikapin ko na from time to time maka-interview tayo. Dahil hindi lang po ito aral, kundi real talaga, authentic ang sinabi natin. Hindi po ito, hindi ito basta-basta ha. Dahil ang kamay niya, simbolo daw ito sa Holy Trinity. Kakausapin niya yung mga, pasok! And then kakausapin niya yung mga demonyo. Bakit mo ginalaw ito? Kunin mo yan. Gamitin mo yung kamay niya. Di ba? Yan ang maraming nakikita natin sa social media. So ginagamit ko yung social media to evangelize, to catechize the people, especially sa mga albularyo na mag-surrender na. Dito sa office natin, to protect your soul, to protect your family circle, hindi lang sa kaluluwa ninyo, pati na ang buong pamilya ninyo. Masasaktan kayo katulad ni Brother Gabriel, nasasaktan. At sa sunod na araw, i-invite ko din yung isang albularyo, mas mabuti na sila ang mag-share. Sasamahan ko lang dahil ito pong mga albularyong ito ay pinupuntahan talaga ako. At sinabihan na tumigil ka na sa pangangaral mo. At gradually, they are converted because we are consistent and we stand for the truth. Not for our personal opinion, not for our personal reflection, but it is grounded with reality. It is grounded with the Word of God. It is grounded with the teachings of the church. At ito yung mensahe ko sa mga antingero, mahal ko po kayo. Kaya nga sinasabi ko yung katotohanan. Truth hurts, but it doesn't harm. So, anong huling mensahe mo sa mga kapatid natin, Brother Gabriel? Mensahe ko lang po sa mga kapatid natin, mga albularyo. Sana naman po wala kayong magalit. Saka pag-isipan natin mabuti kung ang ating kapangyarihan ay galing sa demonyo, sa Panginoon. Hindi naman po masama kung tayo ay mag-surrender at magbalik loob sa Diyos. Dahil ang ating kaluwasan natin dito nasa Diyos talaga. Wala nang iba. Wala nang iba. So, sinisearch ko itong teksto. Cebuano. Sa Ezekiel 3C. Hindi ko itong Ezekiel 3C Tingnan natin mga kapatid. Dito sa Ezekiel 3:20. Musa, mingon ang Diyos, mingon ang Ginoong Diyos, supak ako sa inyong mga anting-anting. Nya inyong gigamit sa paglitag sa mga tao. Laksiun ko kinigikan sa inyong mga bukton. Og buhian ko kamo. Buhian ko sama sa usa ka langgam ang mga tao nga inyong nadakpan. Hindi to basta-basta. Ezekiel 3:20. Balik. Uulitin ko sa Bisaya, anting-anting sa Tagalog. Tingnan natin sa Tagalog Ito basta-basta, no? Sinasabi talaga sa Diyos. Ito. Kaya nga ipinagsasabi ng Panginoong Yahweh, nasusuklam ako sa mga punseras ninyong may salamangka. Anting-anting, hahabutin ko
iyan sa inyong mga kamay at palalayain ko ang mga tao na na-deceive ninyo. Okay? So yan po biblical po yan. At maraming salamat Brother Gabriel. Isang albularyo na may 5 accompanying spirit. Akala niya mga anghel. Mga anghel pa rin. Akala ko mga anghel. Yun Pero, pala, yung mga bad spirit pala. So matagal po. Ilang taon po naging ang total bilang albularyo at antingero? Ilang taon ka naging aktibo nito? Nanggamot ako sa 5 taon yun, Father, pero sa Pagka-antingero? pagka-antingero ko, hindi ko natandaan. Pero nauna yung pagka-antingero mo. Opo, nauna yung Bago pagka-antingero. ang pagkamanggagamot. Opo. Pero bana-bana. Bana na ko ito sa nagita ko kung sa mga 22 years pa din. 22 years naging antingero. Nasa Cavite pa ako, nagwardya na ako doon. 22 years old na ako hanggang pag-uwi ko dito. Anong pangalan sa grupo ninyo, bro? Yung grupo namin pa yung Haring Bakal. Yung Haring Bakal. Haring Bakal. So 20 years ka. So mga hari pala kayo? Tinatawag lang Haring Bakal. Haring Bakal. So hindi matabla ng bala. Proven and tested po, nabaril po siya, kaya na convinced siya. Pero 5 ka mga spirito na protect sa kanya. Akala niya mga anghel. Anghel talaga, fallen angels. So maraming salamat Brother Gabriel at sana po naliwanagan kayo sa tunay na karanasan ng isang albularyo na merong 5 espiritu na akala niya mga anghel pero mga fallen spirits pala. Fallen angels pala. At ngayon si Brother Gabriel ay sinurrender na lahat ng mga occult spirits niya at kasama na natin. So hindi po ito pangingialam kundi for the sake of saving your soul, for the sake of standing for the truth, because only truth can liberate us. Only lang, ang katotohanan lang ang makapagpalaya sa atin. So dahil mag-exercise pa ako, pasensya na po kayo, quick live lang po tayo para mabigyang linaw ang ating mga mahal na kapatid na nalilito pa sino ang katotohanan. Ang katotohanan nasa iglesia, sa simbahan, 1 Timoteo chapter 3 verse 15, the church is the pillar and foundation of truth. So maraming salamat Brother Gabriel Yes, Father. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ama namo nakaslangit, puday ko na mo imong ngalan, mamut ka mo imong gingharian. Nagtuman yung pagbuot din sa yuta, mingon sa langit. Ito mga sumatag na at nagkaroon karong adlaw, pasaylo kami sa mga pasaylo kami sa nagkasalakan amo, pili mo kami ipuntan sa tarulay, sa kami sa daog. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang ginawa na kanimo mo bulani ka sa babaeng tanan, nublan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, gapo mo kami makasasal, ang sa oras ang kumatan. Himaya sumahan sa nakog sa Espiritu Santo. Sa sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kay Brother Gabriel sa imong pagpaambit ug unta. Hinay-hinay ta mabuksan ang tumulang-ulang. Pero wala ka manggiling ron, Brother Gabriel. Wala ka rin. So mo po na kaya ang itong i-promote ka ron, Brother Gabriel, si Kristo naman, ang sakramento. Kumpisal, hilog, kalawar, labaw pa na sa anting-anting. Imo na tinuod nga hari. Hari-hari ano nga ito. Hari-hari. So, daghang salamat. God bless! God bless.